bagong buhay. Dito po tayo ngayon sa Ling Farm. Halos kararating lang po namin. A little after 7. So around 7:05 o 7:05. Kaya po kami dumating. Umalis po kami sa Manila around I think almost 5 a.m. na. So ayan. Kanina wala pang araw. Nag-CR lang ako sandali. Paglabas ko, ayun na siya. Direct na araw agad-agad. Ay nako, binala ko pa man din sanang mag-ikot-ikot eh. Bigla namang umaraw. Ay nako. So, ayan po. Sana po maging magandang araw niya ngayong araw na to. At ang ingay ng dalawa. Nag-uusap na si Katrop sa si Habi. Ayan. So, ayan na po, may mic na po akong sana po gumagana siya. Let me see. Nakailaw ka pa pre. Ayan, nakailaw. Pasensya, chinek muna. Kasi po sometimes hindi ko na pansin nung nakaraan nag-video ako na hindi pala siya naka-connect yung mic dito sa camera. So, ayan po. So, let's just hope to have a productive and peaceful day ngayon. See you later. So, lakad-lakad lang po tayo dito para i-check lang yung mga pananim. Ano ba itong mga tanda? Damo ba itong mga to? Ayan. Parang gustong tigpasin ng mga yan. Ito, kalamansi. And then, what is this? Ayan, hahaba na ng mga sili. Ayan. Pwede na siyang ilagay sa dinuguan, sa sinigang. Ano pa bang nilalagyan ng sili? Ayan po. Ayun, busog na busog siya. Taba na itong isang to. Yung bunga niya. Ayan o, taba niya o. Ayun, ang daming bunga nitong isang to. Nakasayad sa lupa. Ayan. Doon. O ito, ang dami na namang umakyat. Iyan na naman nila itong mga bagong umakyat na yan. Iikot na naman nila dito sa sa baba. So, hanggang dito lang ako. Hindi ako makalayo. Hoop. Ayan. Tatagpasin ko itong mga to. Kukuha ko ng ng gulok pangtagpas sa mga, kasi ang taas eh. Naloloka ako sa mga damo na to. So, ayan. Para may magawa. Kuha tayo ng gulok. Saan kaya nakalagay? Hanapin ko pa. Baka nasa bodega. Ha? Ay, nakasulat doon. May nakasulat pa doon. Hindi pa ba ibababa yung mga binili natin tsaka yung mga dala natin? O mamaya na lang pagdating nila? Kukuha lang daw ng pang drill bit dun sa cement. Kumbala. Dagi. May binili ulit ako yung dog food nila. Nasa kotse. Pwede na yun. Isang timba. Ayun, buti na pala may binili na ako. Kayong dalawa. Hay, come here. Ako ba bibili pagkain nyo eh? Ayaw nyo sa akin? Mahal pa na pagkain na. Ayan, binilan ko sila ng pagkain at treats. Ay, naku. Daming langaw. Dumadami na yung dahon ng malunggay ah. Dito lang yan ha. Para daw may sulutan ka. Oo, notebook mo.
Uuwi sa bahay at walang silbi doon. Taga, Ano po kasing listahan ko tagalin mo natin yung mga nandyan. Ito Kaya pa, may bago sulat ako na. umalis, kung ano man yung kwan, nakalista na. Wala bang nakasulat kahit ano? Baka may love letter dyan, mabisto pa ako ni ano, ni Katrops. Ay. Ah, Yung pusa namin sa States, yun ang spoiled sa, ano, sa aming dalawa eh. Lalo na kay June, pupuntahan niya lahat ng mga tindahan para bilhin lahat ng mga treats. Maghahanap talaga siya ng treats. Oo, gusto niya chicken flavor lang. Mga ganun. Ayun na ang sikat ng haring sikat ng araw. Sikat ng haring araw, ayun. Yun ang tamang Tagalog. Ay, nako. Dito na kami nakatira yun. Kaya naalaga din ako. Oh, hello! Aba, may naghatid pa! Hey, Denden! Dito ko uli! Hindi daw. Ay, ang init. Sige. Napalik yan, baka na daw may ice cream. Ice cream tsaka candy. Ay, bakit parang namamatay yung aratlis? ayun, nangaagaw na naman eh. Kaya nilayo ko pagkain niya, ayun naman. Hindi ko nito yung hindi mga sanay niya hawakan eh. Mahilig sila pagka Ayan, may mga dala akong mga gamit. Ito na itong pantapit ng ulam. Tsaka, ayan, pamatay ng langaw. Pamatay ng peste. Kanina pa kaya pwedeng ihampas yan ng mga peste. Ayan. Tapos yung iba din, dinala na yun ni Happy sa loob ng kusina. Dala pa ako ng kung ano-anong mga organizer para maayos nga yung dito sa kusina. Ayan, ito yung mga dala ko. Yung mga baso, ayan, lagay ng itlog, lagay ng sabon, ayan, so, lagay ng towel. Additional na spoons. Ito, lagayan ng sabon tsaka ng sponge. Ayan, may dala rin akong bagoong. Gusto nila ng bagoong pang pinakbet. Tapos ito rin, may mga pinkies, mga pork cube, mga cubes. Yan, may beef, may pork, may chicken. Ayan. And then mga pang sinigang mix. Ayun. Ayan, mga sinigang mix. Dala ko rin. So, itong mga to, ganyan. Ayan, basket. Opa. Ito, sabitan ng kitchen towel. Ayan, pagka, tapos yan, kung ano pang mga organizer, para dito nakalagay yung mga tag na to, yung bawang, sibuyas, kamatis. Yan, additional pang kung ano-ano para hindi nakakalat. Tapos ito yung mga baso, diba?
Para may mga baso sila. Lagay ko na nga muna rito. Ayan. Para mahugasan muna bago magamit. Ay, baso. May baso pala doon. Ayan. Ganyan. Baso. Ayan. Palang tilapia dito. Ayan. Then, isa pang sangkalan na mas malaki-laki. Although may sangkalan na doon, nagdala pa rin ako ng isa pang sangkalan. Then, ito pa, lagayin ulit ng anik-anik. Ay, nahulog. Sensya na. O, diba? Ganyan. Natin dyan. Yan. Paglagyan na lang kung ano-ano. Yan, Tupperware. Pag may natirang ulam. Ay, ito para kay ano. Yung iya. Yan. Oops. Paano ko ba ayusin to? Ayusin natin. Sensya na po kung ang gulo-gulo ha. Iisa lang po yung kamay ko. Nakaipit po yung ano. Yung camera sa kamay ko. Ay, sa braso ko pala. Ayan, so ito rin mga ano, bagoong. Mga nakasashi na bagoong. Dala ko rin. Yan nga, chicken cubes, pork cubes sa baliki. Yan. Green peas. Yan, green peas ulit. Yan, ganyan. Bagoong. Gusto ko ganito ka-organize. Nakaparaning ako pagka maraming signal ang kusina. Eh, dahil pagka nagluluto-luto ako dito, so gusto ko well organized ang mga gamit dito. Saka para malinis tignan, diba? So, yan. Ayusin ko. Daming langaw. Ano bang gagawin sa mga langaw na ito? Naloloka ko. Ayan. Paper towel holder, tapos yun may paper towel na nga, tapos itong asukal na to, okay na kaya to. Ay, pwede nilang gamitin to, lagayan no. Itong mga boys na ito, pwede ko na to, para hindi storbo. Ito, hanggang hindi pa nakakabit, kaya sabi ko, ikabit na yan. Gagalit na ako eh. Salin natin to dito. Ayan, pump na lang. Dyan. And this one over here.
Doggy, doggy. Doggy, doggy. Talaga ako dapat sila itong tutang to. Sino na ang dyan? Si Nariel at si Manchiga. Hello, hello. Ulit ako sa tubo. Napakainit eh. Grabe. Isa ng magsidatingan. Ang mga tao dito, si Makmak na lang ang wala. So, dati-dati laging maaga si Makmak. So, hindi natin alam kung papasok pa siya ulit. Hello, good morning! Ayan, kasama sila. Si Mariel, may nasa kaso na yung patubig. Si Manchaga, Mantia, ano na, naayos na yung... Anong tawag doon sa ginagawa ni Mantia, Mahal? Anong tinatawag doon sa ginagawa niya? Scatter. Scatter. So, si Manchaga nag-scatter. Si Makmak, nagluluto doon ng almusal nila. Si Entong Vlog, gumagawa ng timpla ng pang-spray. Ayan. So, ayun, may parating kaming bisita dito ngayon sa farm. Yung nakaputing van na yun. Hala! Sinagasaan mo yung bayabas ko dyan! Napakainit. Hello po, good morning. Meron ka ng ano? Sabi nila noon, survey na raw ito. May mga moon. Hindi naman namin nakita. Ilang beses na namin hinahanap. Sige po. Sige. Si ano po ba? So, ito yung kanila, 159 sa 160. Area ka na. Ayun. Saan banda po yan? Yung dito po? Yung sinasabi niyo 1591 ano yun? Apo. I-check po natin, ma'am. Kumbaga, yung kung actual na piniposisyonan po ninyo ngayon, yun ang iikutan. Okay. Tapos, i-impose natin dito sa plano para ma-identify natin kung aling lot natin. Opo, kung sumakto siya dito. Okay. So, ayan. Gusto ko sana silang i-vlog. Ang layo naman nila. Andun. Ay, may ibon. Ang ganda. Black and yellow. Ayan. Sila yung mga magsasurvey. Ay, bawal po ang ano dito. Sigarilyo. Bawal ang vape. Ayan. Punta sila dun. Sama ko. Doon na lang din ako dadaan kasi parang ang hirap duman dito. Gusto ko sana dito duman eh. Ayun sila. So si Entong ayun nag-spray. Zoom natin. Ayan, zoom natin. Ito si Manchaga umupo.
siya yung ano na naman yung tawag nila, yung iniikot-ikot dyan, oh. Tinanong ko na kay Habi kanina, kalimutan ko na naman. So ayan, ang daming sili talaga, oh, nakakatuwa, oh, diba? Sabi nga ni Habi, baka mamitas na. Sabi ko, makisali tayo sa pagpitas. Kasi nakakatuwa, kaso baka hindi kami marunong magpitas na ano, baka may pamamaraan din. Kasi kanina pinagkwentuhan nila yung pamimitas ng sili tuloy, ng kalamansi. May pinag-aaralan din pala yun. Sabi ko, ha? Di ba ako yung pipitas ka na lang basta? Hindi daw. Kasi raw baka pagkano, matapyasan yung balat ng bunga, reject daw yun sa mga buyer. So, meron pa silang pamamaraan sa pagpitas ng sili. Ay, ng sili tuloy. Kalamansi. Hello. Ayan. Ay, naku. Buti na hindi ganun katirik pang araw ngayon. Mamaya pang kote. Ayan, so itong naubos na yung laman ng kanyang backpack. Backpack talaga. Hala, yung tubig ko sayang, oh. Ay, nakakaloko. Mga butas yung hose. Lalo ito, laki-laki ng butas. Sayang tubig. May ibang sili na hindi namunga, pero may bulaklak. Pero yung iba talagang dami. Ay, may nasira na dito. Oh, yun, oh, kulay brown siya. Ayun, kita niyo po. Bakit kaya? Pero ayun, may ibang lalaki. Ayan, lakad-lakad ako dito habang hindi pa masyadong tirik yung araw, although napaka-humid. Grabe, nakakatuwang tignan. Nakakawala ng stress yung nandito sa bukid. At very simple life. Ito yung gusto namin ni Habi. Hindi naman sa sinasabing nagsawa na kami sa urban living, kumbaga yung buhay sa city. Pero kumbaga ganun pala yun pagka yung medyo nagkakaedad ka na, o yun nga, nag-iiba na yung mga gusto mo, nag-iba na yung priorities mo. Kasi po ako nakapagtapos na po ang 4 na anak ko. Yung bunso na lang ang hindi pa nakakapagtapos ng college. So sila may kanya-kanya ng buhay. Sa States po kasi yung mostly ang mga bata doon, mga anak natin, once na nag-18 na, nagiging independent na. Kumbaga ayan, may sarili na siyang buhay, gano'n. So yung wala po kaming anak na nakatira sa amin sa States. May kanya-kanya po silang tinutuluyan, kumbaga gano'n. Yung isang anak ko na nurse, nasa Sacramento. Tapos yung 3 naman naiwan pa rin sa Bay Area, sa San Francisco. Ayan. Ayan na si Entong, pabalik na siya. May laman na ulit yung kanyang backpack. Backpack. Ayun na yung mga nagsasurvey. Ipapalipat na po kasi namin yung pangalan namin sa title bago kami umalis para ayos na ang lahat, kumbaga ganun. Kaya gusto namin talagang pa-survey itong although sinasabing na survey na nga itong lupa na to, pero gusto namin syempre yung kami mismo yung nagpa-survey at kami ang lalakad sa lahat ng pag-aasikaso ng titulo nitong lupa. I'm glad nga na kapag pinagkwentuhan namin ng mga anak ko tong farm, I'm glad na they are interested. Actually,
nag-invest na rin sila ng pera dito sa farm. So sabi na Abby, sige, ang magiging sistema is kung magkano yan is yung magkano yung perang binigay, yung in-invest nila sa amin 5% per annum ang ang interest nun, kaysa naman nakatenga nga yung mga pera nila. So dalawa sa mga anak ko ang naka-invest na dito sa farm. Ayan. So ang usapan namin, kumita ang farm o hindi, yung 5% nila ibibigay namin. So walang kinalaman kung magiging success ang mga ani, yung pagbenta ng mga gulay o kalamansi, wala yun sa kumbaga naka-fix yung kanila na 5% interest ang kikitain ng pera nila. So ayan, yung mga anak ko mas mapepera pa yun kaysa sa amin eh. Yung isang anak ko ang business niya, very successful. And then yung isang anak ko rin, nag-iisang anak kong lalaki, nako, saksakan ng kuripot yun. Kaya tsaka binata, ayaw magsipag-asawa ng mga anak ko eh. So ayan, may mga ipon sila talaga kasi hindi naman sila yung taong magastos. Dahil lagi ko nga silang sinasabihan, hindi porke may pera gastos ka ng gastos. You should learn how to save and invest your money, kasi hindi ka palaging bata na at hindi laging meron kang trabaho. Yun yung kumbaga sa panahon ngayon, lalo na nung nagka-pandemic, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nagutom, daming namatay. So dapat pinaghahandaan po natin yun. Yun pa mga itinuturo ko sa mga anak ko, na hindi porke may pera gastos ka ng gastos. You should know how to save money. Although wag mo rin i-deprive syempre ang sarili mo. Kung may gusto kang bilhin, you deserve to reward yourself naman sa hard work na ginagawa mo. Yung mga anak ko po hindi po nila ako inaabutan. Ayan, nagpaparinig po ako sa mga anak ko, calling. Pero never, nire-regaluhan nila ako tuwing pagka birthday, ganyan. Nag-aambag-ambagan pa sila sa isang item. Ganun sila ang kuripot, diba? Saan ka pa? So, muntik na ako mahulog. Ay, malambot pala yung lupa. So, ayun nga po. Hindi na namin sila sinusuportahan financially. Hindi rin sila nabibigay ng pera sa amin ng pera. Kumbaga ganun po kasi sa States eh. Imagine nung nagtrabaho ngayong mga anak ko sa States. Tapos nakatira pa sila sa amin nung umpisa, nung nasa California. Kasi nung sa California kami, dahil nga mahalang upa ng mga bahay doon, nagsama-sama kami sa isang bahay, syempre. Nung nagsipagtrabaho, ayun, sinisingil ni Habi ng renta. Ganun po talaga sa States. Walang libre. Kumbaga, sige, kahit na kailangan you need to pay and contribute sa mga gastusin sa bahay. Ayun. Ibang-iba po talaga ang doon, kultura. Andun na sila. Nung una nga dahil nga syempre ako laki ako dito sa Pilipinas at sana walang ahas dito. Takot naman ako. Laki ako dito sa Pilipinas. Si Habi laki sa Amerika. Kaya yung kagawian niya is laking talaga, kung ano yung kinalakhan niya sa Amerika, yun yung ina-apply niya sa pamilya namin. So hindi pala sometimes, most of the times nagka-clash kami. Kasi iba yung pananaw ko, iba rin yung pananaw niya, lalo na when it comes to family matters. Imagine nagpag-boyfriend yung anak ko ng elementary siya galit na galit ako. Pero si Habi cool pa siya invite him here, ganyan. Ganda pa siya.
Ay, naku. Di lalo na nung, ano, nung nagsipag 18 na sila. Na nagagalit ako na, ano eh. Sabi ni Habi, wala na raw kaming karapatan na, ano. Dahil adult na sila, they can do whatever they want. Eh ako naman, as long as they are with us, dapat silang sumunod sa rules ko, ganon. So syempre, ang end up, laging si Habi ang nasusunod. Kaya sometimes mga anak ko pagka ano, sa kanya na lang, kay Habi na lang sila nag-a-ask ng permission. Kasi pag ako, I will always say no. Tsaka lagi ako nag-aalala sa driving nila, kasi lahat sila nagdra-drive. Ay, yung panganay ko lang pala. Hindi, yung panganay ko marunong mag-drive, takot lang mag-drive. Tamad mag-drive. Kaya pagka nandito ako sa Pilipinas, kasi yung panganay ko nandito sa Pilipinas, yung anak ko, kahit may kotse yon, ipapadrive pa. Sabi ko sa kanya, dapat ano eh, matuto, yung wag siyang matakot mag-drive. Nako, ibang mga anak ko, mga kaskasers, umuwi dito yung, nung nandito kami, umuwi rin yung pang-apat na anak ko. Dinala ko pa dito sa farm. Nandun siya sa isang vlog ko eh, kasama yung apo ko na anak niya. Iyon, kaskasera yun. Kasi nung umalis kami, papunta nga sa Europe, sinabi ko na pwede niyang gamitin yung sasakyan habang wala kami. Kaysa naman mag ano sila, mag grab ganyan. Tsaka ano yun, nung ano, hindi ko alam, nagre-rent siya ng kotse. Sabi ko, ang lakas ka ako ng loob na itong babaeng to. Eh, sa States lang naman na siya natutong magmaneho. Tinuruan siya ni Habi. Yung mga anak ko, ang asawa ko lang po ang nagturo sa kanilang magmaneho. So sabi ko, iba ang driving dito, iba ang driving sa States. Kaya nga si Habi pagka ano, maya't maya nababangga. Kasi nga, lagi kong sinasabi, iba ang driving dito. Hindi kagaya sa States na, okay, give way sila ng give way, you give way, ganyan. Eh dito hindi, siksikan dito eh. Kaya nung umalis nga kami nung May, papunta sa Europe nga, pinahiram namin sa daughter ko yung sasakyan. Although doon sila tumutuloy sa condo namin. Pagka nandito namin mga anak ko welcome pa rin naman sila sa condo. Saan naman sila titira dito, alam mo mag-hotel pa sila, di ba? So meron silang key sa condo. Para pag anytime na umuwi sila, ganyan, pwede silang tumira sa condo nga. Yung condo kasi namin po is may 3 bedroom siya. So ayun, so available. Actually, 2 room lang available doon kasi yung isang room ginawa ko ng laundry room. Ayan, ganyan. So ayun nga po. Nung umalis yung daughter ko pabalik sa States, yun naman yung uwi ng yung nag-iisang anak kong lalaki. So nagkita lang sila sa airport sa San Francisco. Tapos inabot ng anak ko sa kanya yung susi ng kotse. So nagpaalam sa akin yung anak ko, pwedeng gamitin ko rin yung sasakyan. Ayan. Sabi ko, naman, nasa ingatan nyo. Tapos nung ginamit nga rin yung anak kong lalaki yung sasakyan. Nung dumating kami dito June 2, siya naman paalis ng June 3. Kaya nagpang-abot pa kami dito sa Pilipinas. Bumalik siya sa States ng June 3. Nung sinundo niya kami, napansin ko may gas-gas yung sasakyan. So sabi ko, bakit may gas-gas yung sasakyan? Sagot niya, ewan ko po, nung dumating po ako ganyan na. Tinanong ko yung anak kong babae, sabi ko, bakit may gas-gas yung sasakyan? Wala po yan nung umalis ako. Ano pa nga ba, di ba walang umamin. Nakakaloka, sino paggawa? Di kami. Dahil kami hanggat maaari ayaw namin na may gas-gas. Although, yan, marami siyang gas-gas ngayon. Dahil nga, pagka may mga dinadaanan kami mga talatalahib, nagagasgas siya. Pero yung gas-gas kasi na nangyari dun sa dun nga, bakit nawala na yung mga binibideo ko dito? Kaya nga ako pupunta rito para i-video sila eh. Iniwan na lang ako mag-isa dito. Asan sila? Nakakaloka. Nawala si ito pala si sino ba yun? Si Meltong Vlog. Nandun. Nandito lang si kanina eh. Si Nariel, si Entong.
Ay, si Maltong Vlog na lang nakikita ko. Nasaan na yung iba? Nakakaloka. Iniwan nila ako dito. So, ayun nga po. Nagturuan na. Ay, nako. Balak nga po pala naming i-trade in itong sasakyan eh. Kasi sabi ko kay Habi, mas magiging useful lang sasakyan kung yung pick up na lang. Kasi balak po namin iuwi dito yung sasakyan namin sa States. So yun ang magiging personal use namin, and then kaysa naman ibenta namin tong Subaru, eh sabi ko i-trade in na lang ng pick up para kapag kano, yun ang gagamitin dito sa farm. Sasakyan ng farm, gano'n. Total marunong naman si Kuya Nomer na mag-drive daw. Kasi tinanong ko siya kung marunong ba siyang mag-drive. Ayun. Pero ang gusto yata ni Kuya Nomer eh manual. Ay, hindi ako sanay mag-drive ng manual. Mahirap kasi mag-drive ng manual sa Manila. Sasakit biti mo sa sobrang traffic. Ayan. Tsaka si Habi din ayaw din ng manual. Ang daming ibon doon, nakakatawa. Naglalaro sila. Ay. So, ayun po ang kwento ng namin. Ang init. Niloloko ko kanina ni Katrops. Baka raw kailangan ko ng may magpapayong sa akin. Oo, sabi ko kailangan ko ng may magpapayong sa akin. Tsaka kailangan ko rin ako ng may nagpapaypay din habang naglalagad ako. Kumuha na rin ako ng duyot para ako nakahiga ako sa Hindi po. Ako po pagdating sa mga ganito, ang pinakaayaw ko lang is yung pawisan ako ng todo. Pero yung sikat ng araw, as long as hindi naman yung talagang super sikat ng araw na yung kasi sa Florida hindi siya yung yung init doon masakit sa balat. Dito naman hindi naman masakit sa balat. Humid lang, super humid talaga na sa lahat ng ayoko yung nanlalagkit. Ayoko yung feeling na yun. Pero hindi po ako kasi naglalaro po kami ng golf Hindi ko po problema ang balat ko kung iitim man ako. Kasi po natural po akong maputi. Kaya kung iitim man ako ngayon, after a while babalik din yung kulay ko sa dati. So, tsaka hindi po issue sa akin ng kaya maputi o maitim po ako. Hindi po ako tumitingin. Ako ever since hindi po ako tumitingin sa itsura ng isang tao. Kaya nga po sinasabi ng iba paano ko naging boyfriend yung mga naging boyfriend ko. I'm just saying, hindi po ako tumitingin sa itsura, hindi po ako tumitingin sa bulsa. Ang tinitingnan ko po ay yung puso. Siyempre, ang pinaka-importante sa akin is mabait at aalagaan ka. Ayun. Itong mga to. Bakit nyo naman ako iniwan? Pumunta ako doon para i-vlog ko kayo. Iniwan nyo ako mag-isa doon. Sabi ko, nasa na ako yung mga vlog ko dito? I-vlog mo yung break. Nagbe-break time. Baka may ibang makitang break time. Dito nga muna ako. Ayan po, dala-dala niya yung ilalagay na mohon. Ewan ko ba, palatandaan. Kasi nga pinapasurvey po namin itong lupa namin. So, bago po namin i-transfer sa talagang pangalan po namin ng titulo, gusto namin makasigurado na yung actual position na sinasabi. So, nagpatawag kami ng pwedeng mag-survey kay Migs, at yun nga po, dumating po sila ngayon at ayun, pinag-uusapan ni Habi tsaka nung engineer tsaka ayan, pinag-uusapan na nila yung kung ano yung nakita sa sukat. Pinatawag din yung pinatawag din yung mga nasa paligid, may-ari ng mga nasa paligid ng lupa para mag-usapan. So ayun na po siya, naglalakad papunta naman doon. Nakikita niyo po ba yung ikot na makarami pong langaw, pero sa labas po yun, hindi po dito sa loob ng kotse. Ikutan ng mga
langaw sa labas. Nakakaloka. Para lang pinagbibili ko para lang mawalan nga ng langaw eh. Epekto. So, dinadala na po yung ayun, binato doon. Ibig sabihin, nandun yung nandun yung isa. Dalawa yung hawak niya kanina. Nailagay na yata niya sa mga kanya. Kinausap pa siya ni Habi kaya naputol yung video. Ayan, at sinabi nga niya sa akin kung magkano yung pagsasurvey ng lupa. Tapos kung mahal din pala ng pagsasurvey dito. Actually daw, dapat ang babayaran for the survey ay 60,000. Pero natawaran daw niya. Himala. Hindi marunong tumawad si Habi when it comes to sa mga ganyan. Basta bayad lang yan ng bayad. Ako'y nagagalit lagi sa kanya. Ba't di mo tinawaran? Ganun po talaga mga Ilocano, krepot, ano po. Hindi, kumbaga, kung pwede naman tawaran, hindi po ba? Ito, tinawaran daw niya. Kaya natuwa naman ako. Kaya 45,000 na lang daw yung babayaran namin just for the survey. At least, sabi ko nga, magbayad man kami ng ganon, at least meron na kaming peace of mind na talagang yun yung, kung ano man yung yung sukat talaga ng lupa. At least alam namin na yun nga yung lupa namin. Baka mamaya patayo kami ng patayo ng kung ano dito hindi pala namin lupa. O diba? Kasi nadala na ako yung anak ko nga, sabi ko nga sa inyo yung panganay ko. Bumili siya ng lupa, tapos nung pinatayuan na niya ng pagkataas-taas na bakod. Yung pala hindi po yun yung lupa, magkano pong ang nagastos sa bakod, 1 milyon yata. O di madadala mo ba yung bakod na pinalagay mo doon? Di syempre hindi. Kaya hanggang ngayon, nakakaso pa yung nagbenta sa kanila dahil nga mali yung lupang tinuro sa kanila. So, para sa akin, lesson yun na Kaya sabi ko kay Habi, hindi ka basta-basta magtitiwala ng ganun-ganun lang, lalo ako mga ganyan nga kako na lupa, property o kung ano man, hindi naman po basta-basta biro yung presyo na pinambili na po namin dito sa lupa, di po ba? Kumbaga, mas okay nang maging safe and sundin lahat ng proseso kaysa yung mag-shortcut ka tapos palpak. Ay naku po, sakit po sa yung sa ulo. Kaya nga po dito sa sa totoo lang po dito sa lupang nabili namin, sumakit ang ulo namin. Ayan, although unti-unti naman pong naayos ang lahat. Gaya nga po nito, pinapa-survey na namin, kahit na magbayad na po kami ng ganun nga po kamahal, okay lang, basta importante karon kami ng peace of mind, kasi yun yung kaysa naman yung lagi kang nag-aalala, yung lagi kang paranoid na baka mamaya yun nga nagastusan mo, hindi mo naman pala sa'yo. At least ngayon sigurado na kami na yun na nga yung actual na sukat. And second, before nga po kami umalis pabalik ng Amerika, may lipat na po sa titulo yung may lipat na po yung pangalan namin sa titulo. So yun po yung mga inaasikaso namin, kaya po lagi po kami bumabalik-balik muna dito sa Nueva Ecija. At yung pag-aayos nga po ng titulo is doon pa po sa Cabanatuan. So mamaya po pag alis po nila, papunta naman po kami ng Cabanatuan para kuhanin po yung yung certified true copy ng titulo, kasi hindi po pala basta-basta yung hawak mo yung titulo, pupunta ka sa Registry of Deeds para papalitan yung ang dami po palang mga requirements. Kaya ayun, yun ang mga inaasikaso namin. Nagpunta kami last week sa Cabanatuan. Yun nga po yung nandito kami tapos dumaan na kami ng Cabanatuan para po yun nga, kumuha ng certificate of certified true copy ng title. Tapos nga po, after a week pa yung releasing. So ngayon po yung releasing, kaya babalikan po namin sa Cabanatuan yung certified true copy ng titulo. And then dahil nga po ibinawas na po namin yung bayad ng capital gains, so kami na po ang magbabayad ng capital gains itong lupa, para yun nga po, total na sa amin na rin yung deed of sale. So after that, siguro naman
transferring na sa pangalan po namin yung titulo. Ayun po. Hindi ko nga po alam kung kailangan bang kasi parang gusto kong idiretso na sa pangalan ng mga anak ko eh. Parang pero ewan. Pag-uusapan namin na happy. Kasi mamaya sa pangalan namin, tapos yun nga, ilan ang anak ko? 5. Yung ano naman yung ibang ano ba yung tawag doon? Yung kapag yung mga anak subdivide ng property, something like that. Ewan ko, di ko ba ano yung mga term ng mga ganyan. Wala po akong alam sa mga ganyan kasi. So, yun nga po. Parang, kaya lang, kung divide ko to ng 5 titulo, gastos na naman. Sige, bahala na lang sila. Ay, ganun. Wala na pong oras na gawin yun dahil nga, ayun na naman, kung sakali, divide, dami na namang proseso sa paghati-hati na saka na lang. Basta importante, may lipat lang muna sa pangalan namin itong titulo. Ayun po. Ano ang ginagawa mo dyan? Bakit ka nakasabit dyan? Lagayan ka lang dapat ng yelo. So, ano ang iyong ginagawa? Ayan si Entong. Tapos na siyang mag-spray. Hindi ko naman nakikita yung iba. So, si Entong lang nakikita ko. Nice candy po kayo dyan. Tapos, yung nakakawalan ko sa Entong, naguluhan ko naman ako. Kaya Entong naman yung version niya, lahatan niya, grupo muna. Lahatan, hanggang doon sa ano. Ilan din po kakasabinhin natin. Yan daw yung upo. Kaya nga ako nalilito 2 lata lang kako eh. Una, ang sabi ko kaya, ilang bang tulos ang gagamitin. Sabi ko, ito na baka 300 eh. Kaya alam ko ito, umawag 300 to 400 po. Ha? 300 to 400 na 300 to 400. Kasi kung may kawayan tayo eh. Oo nga. 700 yun. Ito, mahigit 700 kasi border pa ng pagkaraan ng Pakalaw eh. So, nakakala ko na, ang palaya, sitaw, susunod, ang palaya, sitaw, ang palaya, sitaw. Kaya Bataw, nakikita ko patani. Paano kakasya doon yan? Pero, ang magiging ang palayang maliit, nalagay mo sa dadagdagan mo yung palaya dito. Mac. Malaki. Yun ang, Bali mag-a-adjust na lang po yun sa... oo, mag-a-adjustan mo. Pwede naman yun. Talagang sumadak mo ang palaya. Kalahati ito. Palaya to. Saka mahirap po kasi kung makakapit tayo ng kawayan, hindi mo natin maubos doon. Huwag natin sisak dito. Huwag tayo magpalit ng... Yung inaano ko yung reason mo. So, ito papaya. Tululot. Ayan. Papaya 1, 2, 3. Nakata dito habang wala pang araw. Oh, pagkalulubog. Ito ang malambot ang lupa. Ay, my God. Ayan mga talong. Talong Jersey. Ayan siya. So, talong. Ayan. Noong una hindi namin makita. Tignan naman kasi ang liit. Kaya hindi mo talaga basta-basta makikita lalo kung nandun ka sa kubo. So, ayan siya. Ito yung isang dayos puro talong hanggang dun, hindi ko nalalakarin papunta doon. Dito naman ang calamansi, yan siya papunta doon, and so on and so forth. Ayan, ito ang dami rin nila.
mayroon pang nakikisamang damo. Ay ako, oops, buti na lang hindi tirik ang araw, makulimlim kasi, pero very humid. Yun po ang weather dito ngayon sa Cabiao. Oop. Shout out nga po pala sa lahat ng viewers na patuloy pong naniniwala sa amin at malawak po ang pangunawa at sinusuportahan po ang lahat, lalong lalo na po sina Miguelito, Meltong Vlog, si Tol Nariel, at pakisuportahan na rin po natin si Manchagano po. Ayan, sino pa ba mga nagpa-vlog dito? Ayan, kami lang. kami lang. Sabi ko nga palitan kaya natin ng Vloggers Farm ang pangalan nitong farm. Instead of Lin Farm, ito naman kasing si Katops, binibiro ko lang na Lin Farm ang tawag dito sa tinawag ng Lin Farm. Kaya tuloy lahat ang Lin Farm na, sige. Pero ano sa tingin niyo po, suggest niyo po, di ba parang mas magandang itawag Vloggers Farm? Total parang naman halos lahat kami nandito vlogger except lang may hubby and si Makmak. Ayun, ang taas na ng isang kalamansi. Ang taas na ito mga nasa gitnang kalamansi. Ayan, may bunga na itong isang to. Look there, meron siyang bunga. Ay, kapag ganyan makulimlim, pwede akong maglakad-lakad dito sa gitna ng bukid, di ba? Teka, baka matapakan ko tong mga talong. Mahirap pala maglakad sa ganito, ganyan. Wag lang sanang akong lulubog. Ayan, ikot natin itong camera. Ayan, ayan sila. Kaya may ganyan dyan, parang palatandaan ng ayan, mataas na naman ang damo. Scatter na nga yan ni Kuya Manchaga nung nakaraan. Ayan. So kanina po yun, nandun kami sa may lona na pinag-uusapan namin yung tungkol nga dito sa farm. So sinasabi namin kasi ni Abby, dahil may mga iba pang lupa na hindi pa natatamnan, kaysa naman nakatenga, kung kaya nila, pwede pang magdagdag ng pananim. Siyempre kailangan namin konsultahin silang lahat kasi nga sila po yung may katawan para para sa pagtatrabaho. Ayaw naman namin silang ma-overwork at syempre kailangan din natin alagaan ang kanilang kalusugan. So hindi lang puro kita po ang iniisip po natin dito. Syempre iniisip din po natin ang kapakanan ng kanilang pangangatawan at yung kanilang health, kumbaga. Dahil nga ngayon, so kailangan masabi nila kung kakayanin ba ng katawan nila, ganun. Tsaka yung rin, syempre kailangan kung mag-e-expand pa, kailangan yung tutok talaga na hindi pwede yung sige expand tapos mapapabayaan. Mabuti na yung kung ano lang yung kaya nila ng katawan nila sa pagtatrabaho. Tapos ang sabi nga ni Migs, nahiya na siya dahil nga malaki na raw gastos namin. Nag-farm ka pa kung di ka gagastos, di ba? Naintindihan namin yon. So sabi nga namin, kahit na para sa farm, walang magiging problema dahil nga bumili nga kami ng farm di gagastusan mo talaga. Ayun. At syempre, sabi nga namin, kung kaya namang i-maximize ang kita, na yun nga, magtanim ka ng marami tapos lalaki rin ang kita mo. Sabi nga ni Habi, yung kung saan ka ba mas
kikita ng malaki. Kung gagastos ka nga naman ng kunwari 100,000, tapos ano ang itatanim mo? Yung kunwari, upo ba o ampalaya? Saan ka ba mas kikita? Ganon. Kasi nga kumbaga gagastos ka ng 100,000. Tapos yung pagod mo the same, magtatanim mo, patutubigan mo. Tapos yung waiting para mag-harvest, kunwari 4 months, the same 4 months. Tapos kung pagdating sa pag-aani at pagbebenta ng ani, mas malaki yung isa, tapos mas mababa nga yung isa, di syempre doon ka sa mas malaki, hindi po ba? Kumbaga ano lang yun common sense. So the same na pagod, the same gastos. So syempre ang pipiliin mo kung saan ka kita ng malaki, hindi ba? So ayun po yung ipinapaliwanag namin ni Habi sa kanila. Kaya po pagka inaano namin na yun nga, ano kami yung nagkokonsultahan kami, and then ipapaliwanag naman ni Katrops kasi po yung weather kunwari ganyan, makakaapekto ganyan, kaya hindi po pwede magtanim ng ganyan. So nagkakaliwanagan po kami na kasi kung minsan lalo si Habi kailangan detalyado talaga yung mga nakapasensya na po kayo kung nakatutok po yung fan sa mic. Ayan, nakakakumaingay yung mic. So yun nga, gusto ni Habi detalyado. Hindi pa pwede sa kanya yung shortcut mo yung mga paliwanag mo. So ayun, so yun, nagkaliwanagan po sila ni Migs na hindi naman sa ayaw ni Migs na dun sila sa kikita ng maliit, pero kumbaga dahil nga sa weather, itataon mo rin na oo nga, ikita ka nga ng malaki, dahil sa kunwari tag-ulan, hindi naman tutubo o di kaya hindi naman magiging successful yung so ano pang kikitain ng di ba? Parang ganon. So it depends on the weather, depends on the plant's needs, ganyan. So hindi lang din talaga basta tanim ka ng tanim kung ano yung saan ka kikita ng malaki. So parang ganon. So yung ang tawag na ito, yung bang ita-timing mo ang lahat. So yun, so basta sabi nga namin ni Migs, sabi nga namin ni Habi, as long as para sa farm walang problema kung kakayanin naman ang gagastusin. Si Habi ang sa mga ganito na sa mga passion niya, sky's the limit, kumbaga walang problema sa kanya ang pera, ang gastos. Ayan, kasi nga para naman sa farm ganun, kumbaga una isa ikasasaya niya, pangalawa yun yung kauunlad ng lahat, hindi lang po kami. So syempre ang gusto namin mas malaki ang ani, mas malaki ang kita sa ani ng mga crops na nandito, para malaki rin po ang take home nila, di ba? So ayun, sa kalamansi, iba po ang usapan ni Habi tsaka ni Migs. Ayoko na lang po sabihin ko kung ano ang hatian, baka sabihin nyo nagyayabang na naman ako. Hindi po, kami po, to be honest, hindi pa namin habol ang kikitain. Syempre ang gusto namin, mabawi namin yung ginastos namin at kumita ng konti, pero hindi po yung sobra-sobra para manlamang ka ng iba. Wala pa akong pinariringgan ha. So ayun nga po, sabi nga namin, sama-sama kaming giginhawa. Siyempre mas nakakatuwa pagka makikita mo yung mga nagtatrabaho sa'yo na ganyan kasisipag. They deserve na itrato sila ng tama, at they deserve na makompensate sila ng tama, kundi sobra yung tama. Yun, no more no less. So may more but no less, parang ganun ba. So ayun, itong mga to kung minsan nag-overtime pa kung sa Amerika yan, bawal yun. Daming bawal sa Amerika.
when it comes to labor. Ayan. So ibang-iba talaga kasi dito sa Pilipinas. Ayan. So kami, dahil nga naranasan naming magtrabaho sa Amerika, kung ano yung mga mostly patakaran, although yung mga part na strict ang hindi naman namin ina-apply dito, pero kumbaga inaano namin yung well-being ng mga nagtatrabaho sa amin, parang ganon. So mas importante ang health, ang well-being ng yung mga workers kaysa ang kumita ng pera. Yun lang yun. So yun lang po ang pinaka goal po namin, ang makatulong at kumita po ng konti. Sa totoo lang po, hindi naman po namin kailangan ng sobra-sobra. Hindi na po namin hinahangad na dumami po ang pera namin. Ano po, hindi po kami mayaman, pero sapat-sapat po yung kung ano man ang meron kami. Naranasan naman na po namin ang nagkaroon ng maranyang buhay. Naranasan namin ang mag-travel at nabili naman namin ang mga gusto naming bilhin. Ang gusto po namin ngayon is maglaylo, kumbaga live a simple life, live a farm life, parang ganun po ba, parang very relaxing po ang pakiramdam na nandito ka sa paligid ng iyong mga pananim, na kasama mo, nagtatawanan kayo ng mga kasama mo sa bukid. Actually, gaya nga po ng lagi kong sinasabi, we don't consider them as just workers. We consider them as family, and mostly as hindi lang friends, but mostly we treat them as family, part of our family. Yan. Kaya nga tropang Lind Farm itong mga to. Yan ang tawag sa kanila, mga katrops namin sa Lind Farm. Ayun. So sa mga gusto pa mag-apply dyan, Bikini-man, hindi, close po kami close po kami sa hiring. No hiring for now. Ayan. Basta kaya nila, sila lang muna. Ayan. A few moments later. Kagagaling lang po namin sa Cabanatuan para kukuhanin yung certified true copy ng titulo ng lupa sa Lind Farm. Ayan, pabalik na po kami ngayon sa Lind Farm at hanggang dito na lang po muna itong ating vlog at sana po kung di pa po kayo nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking channel, and also just sa channel ni Miguelito, si Meltong Vlog, si Katol Nariel, and also si Mantiga. Ayan po, si Makmak wala pa pong vlog so apat po kami na vloggers sa Lind Farm. So kung nagustuhan nyo po itong video ito, sana po i-click nyo po yung like, and pwede rin po kayo mag-comment that no bashing, and also click the notification bell para po pagka may upload po akong bago ay manonotify po kayo sa bagong video. So hanggang sa muli, God bless po at mag-ingat po tayong lahat.